May gusto akong sabihin sa'yo. Kung ALS learner ka, hindi module ang pinakamabigat mong kalaban ngayon. Hindi reading, hindi math, hindi exam, kung hindi yung mga salita ng ibang tao. Minsan nga mas madali pang sagutin yung mga tanong sa activity sheets kaysa sa tanong ng ibang tao. Yung mga sinasabi nila, yung mga nasa paligid mo, ALS lang yan, totoo bang graduate kayo dyan? Bakit ka pa nag-aaral, matanda ka na? Sayang oras mo. Kung nakarinig ka ng kahit isa sa mga yan, hindi ka nag-iisa. At kung umabot ka sa punto na gusto mo nang sumuko dahil sa mga naririnig mo, sana pakinggan mo muna ako hanggang sa dulo ng video na ito. Dahil hindi ka naman bumalik sa pag-aaral dahil sa kanila, di ba? May dahilan kung bakit ka nag-enroll. May dahilan kung bakit ka nasa ALS. At gusto kong ipaalala sa'yo kung bakit hindi mo dapat bitiwan ang pangarap na yun. Bakit may mga taong minamaliit ang ALS? Napansin mo ba? Kadalasan ang mga taong marami sinasabi tungkol sa ALS, sila rin yung mga taong kakaunti lang alam tungkol dito. Kapag hindi nila naintindihan ng isang bagay, gumagawa sila ng sariling konklusyon. May nakausap akong learner noon. Sabi niya, Sir, sabi ng kapitbahay namin, hindi to totoong diploma na kukuha sa ALS. Tapos tinanong ko siya, tinanong mo ba nakapag-ALS na ba siya? Sabi, hindi daw. May kakilala ba siyang ALS graduate? Wala rin daw. Pero buo yung kumpiyansa niya magsalita Minsan kasi ganyan yung buhay. May mga taong hindi pa nakapasok o nakaranas sa ALS pero parang sila pa yung eksperto. Hindi nila alam, maraming ALS graduate ang nakapag-college na, di ba? Okay na ang buhay nila. Maraming ALS passer, ang maayos ang hanap buhay, ang trabaho, yung iba may sariling negosyo. Hindi nila alam maraming nahinto sa pag-aaral pero nakabangon ulit dahil sa ALS. Kaya bago mo seryosohin ang opinion ng isang tao, tanungin mo muna ang sarili mo. Alam ba talaga niya ang sinasabi niya? O opinion lang yun ng walang sapat na kaalaman tungkol sa ALS? Hindi nila alam ang buong kwento mo. Ito ang madalas nating nakakalimutan. Kapag may nanghusga sa atin, kailangan natin patunayan agad ang sarili natin. Pero isipin mo ito. Alam ba nila ang pinagdadaanan mo? Alam ba nila kung bakit humindo ka sa pag-aaral? Alam ba nila kung ilang gabi kang nagtatrabaho? Alam ba nila kung ilang pagkakataon ang isinakripisyo mo para sa pamilya mo? Hindi, di ba? Nakikita lang nila ang isang bahagi ng kwento mo. Ikaw ang nakaranas ng buong libro. Yung buong kwento ng buhay mo, ikaw lang. May learner akong nakausap kaya daw tumigil sa pag-aaral kasi kailangan niyang tumulong sa pamilya sa paghahanap buhay. Habang ang kaklase niya noon ay nasa classroom, siya naman nagtatrabaho. Lumipas ang maraming taon bago siya nagkaroon ng pagkakataong bumalik sa pag-aaral. Ngayon isipin mo, makatarungan bang husgahan siya dahil hindi siya nakatapos sa tamang edad? Siyempre hindi, di ba? Hindi alam ng tao ang laban na tahimik mong nilalabanan. Kaya wag mong hayaang ang opinion nila ang maging sukatan ng halaga mo. Kapag naniwala ka sa kanila, sinong talo? Ito ang gusto kong pag-isipan mo. Sabihin natin may nagsabing hindi mo kaya yan at naniwala ka, tumigil ka. Hindi ka nakapasok o hindi ka pumasok, hindi mo tinapos ang ALS mo. Sino ang nawalan? Di ba hindi sila? Di ba ikaw? Bukas, magpapatuloy pa rin ang buhay nila. Pero ikaw, mawawalan ka ng pagkakataong maabot yung pangarap mo. Kaya minsan kailangan natin maging maingat kung kaninong boses ang ating pakikinggan. Dahil may taong isang minuto lang na nagsasalita, pero buong taon na naaapektuhan ang buhay nung nakarinig. Huwag mong hayaang mangyayari sa'yo yun. Ito yung mga totoong linyang naririnig ng mga ALS learner Pag-usapan natin itong mga madalas nating naririnig. Una, matanda ka na para mag-aral. Talaga ba? Kung 35 ka na at mag-aaral ka ng 2 taon, 37 ka na nun pagkatapos. Pero kung hindi ka naman mag-aaral, 37 ka pa rin after 2 years. Ang tanong, pagdating nung taon na yun o nung araw na yun, ano gusto mong maging ikaw? Yung sumubok o yung natakot? Pangalawa, ALS lang yan. Kapag narinig mo, tandaan mo, walang salitang lang sa taong nagsisikap baguhin ang buhay niya. Hindi maliit na bagay ang bumalik sa pag-aaral. Hindi maliit na bagay ang hindi maliit na bagay ang harapin ng sariling takot. Hindi maliit na bagay ang magsimulang muli. Ito pa, meron pa rin. Babagsak ka rin, 'di ba? Grabe naman.
Pero oo, posible. Posibleng bumagsak ka nga. Pero alam mo kung anong sigurado. Pag hindi ka sumubok, sigurado namang hindi ka papasa. Pero pag sumubok ka, may pagkakataon na may tsansa kang pumasa. 'Di ba? Minsan ang takot natin bumagsak ang dahilan kung bakit hindi tayo umaal sa lugar kung nasaan tayo. Paano nga ba harapin ang mga negative comments? Bigyan kita ng tip ha. Una, piliin mo kung alin ang pakikinggan mo. Hindi lahat ng opinyon na dapat ipasok sa isip. May mga tao na nagbibigay ng advice dahil gusto ko nilang tulungan. Pakinggan mo sila. At may mga tao namang nagbibigay ng opinyon para hilahin ka pababa. Iba yun. Pangalawa, huwag mong gawing personal ang lahat. Minsan, ang negativity ng isang tao ay reflection ng sarili nilang frustration. May mga taong hindi natupad ang pangarap nila, may mga taong nawalan ng pag-asa, mga taong natatakot sumubok. At minsan, kapag may nakita silang taong lumalaban pa rin, hindi nila yung gusto. Pangatlong pwede mong gawin gawin mo yung motivation. Sa halip na ma-discourage ka, gawin mong gasolina. Sabihin mo sa sarili mo, sige lang, mag-aaral pa rin ako. Sige lang, papasok pa rin ako. Sige lang, lalaban pa rin ako. Hindi naman sila ang kukuha ng exam para sa'yo eh. Kapag dumating ba ang exam day, sinong uupo sa upuan? Di ba ikaw? Kapag natanggap mong certificate mo, sino bang hahawak nun? Di ba ikaw? Kapag nag-apply ka ng trabaho o nagpatuloy ka sa susunod na edukasyon, sino makikinabang? Di ba ikaw? Hindi sila. Kaya wag mo ibigay sa kanilang kontrolin ang direksyon ng buhay mo. Kaya wag mo ibigay sa kanila ang kapangyarihang kontrolin ang direksyon ng buhay mo. May mga taong magaling magbigay ng opinyon. Pero wala naman silang ambag sa pangarap mo. Kapag nahirapan ka, tandaan mo. Kapag nahirapan ka, tandaan mo kung sinong tunay na kasama mo sa journey na ito. Yung pamilyang sumusuporta sa'yo, yung ALS teacher mo, yung kapwa learner na lumalaban pa rin. At higit sa lahat, yung sarili mong ayaw nang bumalik sa dating sitwasyon. O para naman to sa mga learner na gustong sumuko kung ikaw yung taong yun na nanonood at pagod na, gusto kong direktang kausapin. Gusto kong sabihin sa'yo, alam ko naman na hindi madali. Alam ko may mga araw na parang gusto mo nang huminto. May mga araw na parang walang nakakaintindi. May mga araw na parang mas madaling sumuko kaysa magpatuloy. Pero isipin mo kung bakit ka nagsimula. Baka para sa anak mo, baka para sa pamilya mo, baka para sa pangarap mong matagal nang nakatabi. Baka para baka para sa sarili mo na naghihintay na ng pangalawang pagkakataon. Huwag mong hayaang sirain yun ng isang comment. Huwag mong hayaang mawala iyon dahil sa opinion ng isang taong hindi naman alam ang buong kwento mo. Alam mo kung anong napansin ko sa mga ALS learner na nagtatagumpay? Hindi sila yung walang critic. Hindi sila yung walang humusga. Hindi sila yung walang problema. Ang kaibahan nila, hindi sila sumuko. Hindi sila huminto. Nagpatuloy sila kahit may duda. Patuloy sila kahit may takot. Nagpatuloy sila kahit may taong hindi naniniwala. At balang araw, sa tingin ko, isa ka rin sa magiging kwento na yun. Kaya kung gusto mo nang sumuko ngayon, wag muna. Tapusin mo muna yung susunod na module. Masok ka muna sa susunod na session. Gawin mo muna ang susunod na hakbang. Hindi mo naman kailangang tapusin ang buong biyahe ngayon eh. Ang kailangan mo lang gawin ay huwag huminto. Dahil bawat araw na pinipili mo magpatuloy, mas lumalapit ka, mas lumalapit ka sa pangarap. Minsan, akala mo imposible nang maabot. At tandaan mo ito, hindi ka bumalik sa pag-aaral para patunayan mo ang sarili mo sa ibang tao na hindi naniniwala sa'yo. Bumalik ka sa pag-aaral kasi naniniwala ka na may mas magandang kinabukasan na naghihintay para sa'yo. At sana, huwag mong kalilimutan yon. So kung na-inspire ka, pwede ka mag-comment sa baba o kung halimbawa nakatapos ka ng ALS at gusto mo mag-inspire sa ibang makakabasa, makakapanood ng ating video, kwento mo lang yan sa ating comment section para ma-inspire din sila yung mga gusto nang sumuko So maraming salamat sa panonood at inaabot mo hanggang katapusan So kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, subscribe ka lang sa ating channel o kaya ay comment mo sa akin o sa ating comment box kung ano ang gusto mong pag-usapan natin sa mga susunod na video. Maraming salamat
So maraming salamat sa panonood at see you sa next video.